Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Sa ating video ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahahalaga at pinakabagong balita pagdating sa ating pambansang seguridad at sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng ating sandatahang lakas. Ang pag-uusapan natin ay ang matagumpay na pagsubok na pagpapaputok gamit ang Mid-Range Capability o mas kilala bilang Typhoon Missile System, na dinala ng Estados Unidos dito sa ating bansa bilang bahagi ng taunang balikatan exercises. Pero bago natin tuluyang himayin ang lahat ng detalye, mga kaibigan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. I-click din ang notification bell para laging updated kayo sa mga pinakabagong balita at impormasyon. Maraming salamat po sa inyong suporta. Noong 5 ng Mayo taong 2026, bandang alas 12 ng madaling araw, isinagawa ang makasaysayang aktibidad na ito. Pinagsama ang lakas at kakayahan ng US Army Pacific 1st Multi-Domain Task Force at ng Artillery Regiment ng Philippine Army upang subukan ang pagpapaputok ng Land Attack Tomahawk Cruise Missile. Ang launcher na ginamit ay ang Typhoon Mid-Range Capability System, na inilagay sa Tacloban Airport sa lalawigan ng Leyte. Ang target na dapat tamaan ay matatagpuan sa loob ng Fort Magsaysay, partikular sa bayan ng Laor, Nueva Ecija. Kung susukatin natin ang distansya mula sa launcher sa Tacloban hanggang sa target area, ito ay umaabot sa tinatayang 630 kilometro. Isang napakalayo na distansya, at marami ang nagtanong noon, matatamaan kaya nito ang target? Ang sagot ay isang malaking oo. Matagumpay na tinamaan ng missile ang itinakdang lugar. Ito ay kinumpirma mismo ni Colonel Dennis Hernandez ng Philippine Marines. Ayon sa kanya, eksaktong alas 12 ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas, inilunsad ang missile, at tumama ito sa loob ng Fort Magsaysay makalipas ang halos isang oras. Inilarawan pa ni Colonel Hernandez ang katumpakan ng sandatang ito. Sinabi niya, napaka-accurate ng missile na ito. Kahit anong partikular na bagay o lugar ang gusto mong tamaan, siguradong doon ito babagsak at tatama. Para itong kapag sinabing gusto mong pasukin o tamaan ang isang maliit na bintana mula sa napakalayo, doon mismo eksaktong darating ang missile. Ang kahanga-hanga pa, ang missile ay lumipad ng napakababa, halos dumikit sa ibabaw ng karagatan at lupain mula sa Tacloban hanggang makarating sa Laor. Dahil dito, malinaw na naipakita na ang Tomahawk ay isa sa mga pinatumpak at epektibong sandata sa buong mundo. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang espesyal sa sandatang ito? Bakit itinuturing itong malaking banta sa mga kalaban at malaking tulong naman sa ating depensa? Una, ito ay tinatawag na Skimong missile. Ibig sabihin, kaya nitong lumipad sa napakababang altitude, minsan ay ilang metro lang mula sa ibabaw ng tubig o lupa. Dahil dito, napakahirap itong makita o madetect ng mga radar system ng kalaban. Karamihan sa mga radar ay nakadisenyo upang makita ang mga bagay na lumilipad ng mataas, kaya kapag mababa ang lipad ng missile, itinatago ito ng kurbada ng mundo at ng mga kalupaan mula sa line of sight ng radar signal. Kaya malaki ang chance na tatamaan talaga ng Tomahawk ang kanyang target. Pangalawa, ang bilis nito ay nasa antas na subsonic, o mas mabagal pa kaysa sa bilis ng tunog. Maaaring isipin ng iba na mas maganda sana kung mabilis, tulad ng supersonic o hypersonic, pero sa kaso ng Tomahawk, ang subsonic speed ang isa sa kanyang pinakamalakas na katangian. Bakit? Dahil kapag mas mabagal ang bilis, mas madali itong makontrol ng guidance system. Kaya nitong biglang magpalit ng direksyon, umikot, o mag-adjust ng takbo upang umiwas sa mga air defense system at radar detection ng kalaban. Kung ito ay sobrang bilis tulad ng hypersonic, kailangan itong dumaan sa mas mataas na bahagi ng himpapawid, na mas madaling makita at matamaan ng mga air defense ng kaaway. Kahit dumaan na sa maraming pagbabago at upgrade ang Tomahawk sa paglipas ng mga taon, pinanatili pa rin ng US ang kanyang bilis dahil alam nilang ito ang susi sa kanyang tagumpay at pagiging accurate. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang simpleng pagpapaputok. Bahagi ito ng mas malawak na ehersisyo na tinatawag na Nightland Maneuver Exercise, na pinamumunuan ng 25th Infantry Division sa Fort Magsaysay. Ang pangunahing layunin ay subukan kung paano makakapagbigay ng suporta ang mga long-range missiles sa mga tropang nasa lupa, lalo na sa oras ng gabi kung saan mas mahirap ang operasyon.
Tulad ng alam natin, ang pagsasanay na ito ay kasama sa taunang balikatan exercises. Sa taong ito, napakalaki ng sakap nito dahil mayroong humigit kumulang 17,000 na sundalo ang kasali. Bukod sa Pilipinas at Estados Unidos, kabilang din ang mga tropa mula sa Japan, Australia, France, Canada, at New Zealand. Ipinapakita nito na marami ng bansa ang nakikibahagi at nakikita ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa ating rehiyon. Dahil sa napakalayo nitong abot at walang kapantay na katungkan, hindi nakapagtataka na hindi naging maganda ang naging reaksyon ng China. Malakas ang kanilang pagtutol at nais nilang maalis ang presensya ng Typhoon launcher dito sa Pilipinas. Pero mga kababayan, normal lang na matakot sila. Isipin nyo, kaya ng Tomahawk na umabot ng daan-daang kilometro, kaya nitong marating kahit ang malalalim na bahagi o kaloob-looban ng teritoryo ng China. At dahil kilala natin na marami sa kanilang mga radar at air defense system ay hindi gaanong epektibo laban sa mga low-flying missiles tulad nito, malaki ang posibilidad na hindi nila ito mapipigilan kapag ginamit sa labanan. Pero para sa atin, ito ay magandang balita. Ayon sa ating mga opisyal ng depensa, ang pagsasanay na ito gamit ang Typhoon missile system ay magsisilbing gabay at basehan kung sakaling magdesisyon ng gobyerno na bumili ng mga ganitong makabagong kagamitan sa hinaharap. Sa katunayan, ito na rin ang matagal na nating sinasabi, dapat nang manguhunan at bumili ang Pilipinas ng mga ganitong makapangyarihang armas. Malaki ang maitutulong nito upang maprotektahan natin ang ating mga teritoryo, maging ito man ay sa lupa, sa karagatan, o sa himpapawid. Bukod sa Tomahawk, kasama rin dito ang Standard Missile 6 na kayang ng mga papasok na banta. Sa ngayon, mga kababayan, ito ay nananatiling pangarap pa lamang dahil alam nating limitado ang ating budget para sa depensa. Pero naniniwala tayo na darating din ang tamang panahon na magkakaroon tayo ng sapat na pondo upang makuha ang mga ito. Kapag nangyari iyon, mas magiging matatag tayo at mas magiging handa na ipagtanggol ang ating bayan laban sa sinumang magtatangkang manakot o mangagaw ng ating karapatan. Kaya sa pundohan ng gobyerno ang pagbili sa missile system na ito. Yun lang muna kabayan, maraming salamat muli sa inyong oras at pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba kung ano ang inyong opinyon tungkol sa isyong ito. Huwag din kalimutang i-share ang video na ito para maabot din ito ng mas marami nating kapwa Pilipino. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas!